Morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na pinagkalob sa atin ng Panginoon ngayong pong umaga, ito po ay nasa Nehemiah chapter 9 verses 1 to 3. Ito po ang sabi ng mga talata. Now in the 24th day of this month, the children of Israel were assembled with fasting and with sackcloths and earth upon them. And the seed of Israel separated themselves from all strangers, and stood and confessed their sins and the iniquities of their fathers. And they stood up in their place and read in the book of the law of the Lord their God 1/4 part of the day. And another 4th part of they confessed and worshiped the Lord their God. Well, the title of our topic for this morning is The Humble Repentance of the People of God. Again, the humble repentance of the people of God. So, ito na po yung pagkakataon na sila naman, yung kanila namang sarili, ang kanila pong inaayos. Matapos po nilang makumpleto yung kabuuan at maiayos yung wall ng Jerusalem, nakita ko po mga kapatid, yung kanila namang mga sarili, ang kanila pong unti-unting nire-repair. Kumbaga unti-unti nilang iniaayos sa harapan po ng Panginoon. Imaginein po ninyo, ilang taon po silang bagsak at ano po ang posibleng mangyari kapag ganun yung kalagayan ng bayan ng Panginoon. So, kumbaga magulo yung kanilang sitwasyon. Imaginein po ninyo, almost 100 years nabagsak, wala silang muog, hindi maayos yung kanilang pamumuhay, unsecured, unprotected, kumbaga hindi maganda yung kanila pong kalagayan nung mga panahon na yon. Kaya kumbaga kahit sino pwedeng pumasok, kumbaga hindi nila marirestrict yung mga dayuhan o kaya yung mga tao na pwedeng humalo sa kanila. Kaya nga kung titignan po ninyo mga kapatid, matindi po ang naging kalagayan ng bayan ng Panginoon simula po nung nawasak itong kanilang tinatawag na wall. Kumbaga pati yung kanilang buhay na apektuhan, yung kanilang kalakal, yung kanilang ginagawa sa harapan ng Panginoon. Kaya nga pagkatapos pong magawa yung wall, dito nila nakita yung kanilang mga sarili na napakalayo na talaga sa Panginoon. Kaya nga ang ginawa nila? Sila po ay nanumbalik. Kumbaga ang nakita nila, imbis na magpatuloy doon sa mali, at magpatuloy doon sa malayo sa kalooban ng Panginoon, ang nakita nila kailangan silang humingi ng kapatawaran. Ang kailangan nila magpakumbaba sa harapan po ng Panginoon. Kasi kung titignan po ninyo, dito sa verse number 1, pinakikita yung talagang kanilang kapakumbabaan. Balikan lang po natin para magkaroon tayo ng idea. Sabi ng verse number 1, Now in the 24th day of this month, the children of Israel were assembled with fasting and with sackcloths and earth upon them. Ito yung ginawa nila mga kapatid. Nag-ayuno sila. At bukod po roon, nagsuot sila ng sackcloth. Ito po kasi nagpapakita ng mourning, yung kanilang talagang pagiging pighati. At hindi lang yun mga kapatid, pagpapakita po ito ng poor in spirit. So sa madalit salita, doon nila inilagay yung kanilang mga sarili. At ito pa, naglagay sila ng mga, kumbaga, putik, yung lupa sa kanilang ulo. At yan yung pinapractice ng mga ibang relihiyon. Naglalagay po ng ash sa kanilang mga noo. So, ito ang ginawa ng mga tao. Kumbaga, inilarawan nila yung kanilang kalagayan sa naging kanila pong practice or expression. So lumalabas mga kapatid, sila po ay humihingi ng totoong kapatawaran sa harapan ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ganito po yan Kung talagang tayo po totoo, na gusto nating baguhin yung ating buhay sa harapan ng Panginoon at iayos, maganda unang makita sa atin mga kapatid, talagang tayo po merong totoong damdamin na ito yung gusto nating gawin. Kaya nga ito yung ating magandang pag-aralan kung bakit nasabi kong ito yung merong kapakumbabaan. Kasi unang nakita ko po sa ginawa nila is their humility.
Hindi ho biro na ikaw aamin ng iyong pagkakamali, hindi ho biro na ikaw kumbaga pagpapasakop sa kapangyarihan ng Panginoon sa iyong mga nagawang kasalanan. So sabi ho ng Bible in verse number 1, now in the 24th day of this month, the children of Israel were assembled with fasting. So lahat talaga sila, mga kapatid, nagsama-sama para mag-ayuno, para manalangin. And then, sila po ay nagsuot ng saklot at talagang, kumbaga, kung titignan ho ninyo, sabi ho ng Bible, and earth upon them. Dalawa ko kasi nakita ko dyan Pwedeng sila yung naglagay ng putik sa kanilang mga ulo or sila yung talagang nakasubsub sa lupa para ipakita sa Panginoon na sila talagang nagsisisi. Talagang nagsisisi sila sa lahat ng kanilang mga nagawang pagkakamali sa harapan ng Panginoon. Kasi kung aaralin ho natin yung istorya, eto mga kapatid, dumami sila. Pero ang problema, kaya sila dumami, nahaluan sila ng ibang lahi. Kumbaga nagkaroon ng masasabi po nating abomination. Nagkaroon ng idolatry. Nagkaroon po ng, alam nyo, kumbaga na-mix yung mga tao. Dumami sila, maganda yon. Pero ang problema, dumami sila sa hindi naman kalooban ng Panginoon. Kumbaga, ayaw ng Diyos yung kanilang mga ginawa na katulad din nung ginawa ng kanilang mga naunang magulang. Kaya nga, yun ho yung nakita ko mga kapatid. Tandaan po ninyo, kung tayo'y nagkamali, ang mainam po, magpakababa tayo sa harapan ng Diyos. Ang sabi nga ng Bible, ang Diyos laging handang magpatawad sa lahat po ng ating pagkukulang, pagkakamali o anumang kasalanan. Ang sabi ho ng Bible, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us, mga kapatid. Yan ho ang ating Panginoon. Lagi lang siya nag-aantay ng atin pong paghingi ng kapatawaran. Kaya nga mga kapatid, nakita ko po yung unang bagay dito ho sa ating mga binasang talata, yung kanilang kapakumbabaan, their humility. Hindi ho lahat kasi talagang nagpapakumbaba. Hindi ho lahat talaga nagpapakita ng kanilang sabihin nating pagpapasakop sa kapangyarihan at authority ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga, yun ho yung unang bagay na nakita ko dito po sa mga talatang ito. And then pangalawa, not only their humility, but also their sincerity. Because in verse number 2, tignan po ninyo, and the seed of Israel separated themselves from all strangers, and stood and confessed their sins and their iniquities of their fathers. So imagine po ninyo, publicly, sinabi nila yung kanilang mga ginawang kasalanan. Sinabi nila yung mga ginawa ng mga una nilang mga magulang. So, imagine po ninyo, sa harapan ng maraming tao, ganito yung kanilang ginawa. Kung hindi sila sincero sa bagay na kanilang gustong pagsisihan, mga kapatid, hindi na ho nila ito i-brought up pa sa iba. Hindi na ho nila ito sasabihin pa sa iba. Kundi talagang nakita ko po yung kanilang sinseridad. Sabi ho ng Bible, and the seed of Israel separated themselves from all strangers and stood and confessed. Mga kapatid, hindi ho biro yan. It takes sincerity para gawin yan ng isang humihingi ng kapatawaran sa kanyang mga nagawang kasalanan. Kaya nga mga kapatid, naniniwala po ako na gustong ituro din sa atin ng Panginoon na kung talagang gusto ho nating maging maayos yung ating relasyon sa Panginoon, bagay na dapat matutunan natin, talagang tayo po hindi lang magpakumbaba, kundi talagang tayo maging sincero. Sa gusto nating hingin at gawin sa harapan po ng Panginoon. Kung gusto nating humingi ng kapatawaran, maging sincero tayo. Kung gusto nating merong gawing tama sa harapan ng Panginoon o sa kanyang gawain, maging sincero po tayo. So yun po ang gustong makita ng Panginoon sa kanyang piling bayan. At ito naman po yung kanilang ginawa. Mga kapatid, sabi ko nga po ito yung kanilang pagpapakita ng kapakumbabaan. At para makita yan, una, syempre, makita yung humility. Pangalawa, makita yung sincerity. And then pangatlo, mga kapatid, nakita ko po their actuality. Yung pagiging totoo nila sa kanilang sarili. Sabi po ng verse number 3, and they stood up in their place and read in the book of the law of the Lord their God, 1/4 part of the day, and another 4th part they confessed and worship the Lord their God. Ito talaga sila. Kumbaga, tingnan po ninyo, hindi ba't ang bayan ng Panginoon parang ganito Pag sila po mali, talagang totoong mali. Nabubuhay sila ng mali. Pag sila tama, totoong tama, nabubuhay sila ng tama. Kumbaga, ang tawag dyan what you saw, kumbaga, parang ganito po parang kung ano yung kanilang pagkatao, kung ano yung kanilang ginagawa, yung sila.
Naintindihan niyo mga kapatid, parang wala na silang itatago sa harapan ng Panginoon. Wala na silang itatago maging sa atin pong paningin sa kanilang naging buhay sa harapan po ng Diyos at kung paano sila lumakad. Kumbaga, as is where is na sila. Yan na po talaga ang bayan ng Panginoon. Kaya nga, kung gaano katigas ang kanilang ulo, yun na po yun. At kung paano naman sila nanunumbalik, yun na po yun, mga kapatid. Kaya nga, sana tingnan nating maigi kung paano tayo pwedeng matuto sa kanilang naging buhay sa harapan po ng Panginoon. Kasi kung titignan natin, mga kapatid, yung sinabi sa verse number 3, talagang pag sila bumalik, 100% binabalik nila yung dapat nilang gawin para sa Panginoon. Hindi yung parang nag-aalinlangan pa. Kaya nga sabi ng Bible, nung sila'y humingi ng kapatawaran, at ang sabi po doon sa later part ng verse number 3, and another fourth part they confessed and worship the Lord. Yan ang bayan ng Panginoon. Kumbaga, pag nakita nyo silang mali, mali talaga. Pero pag nakita nyo naman silang tama, tama talaga. Kumbaga, ginagawa nila kung ano po yung marapat sa harapan ng Panginoon. Kumbaga, wala ka nang hahatiin pa, kundi yun na talaga ang kumbaga naging ugali ng bayan po ng Panginoon. Pag tinawag silang stiff-necked. Pero pag tinawag naman silang loyal talaga sila sa Panginoon. Kaya nga sana mga kapatid, tignan natin. Ano ba ang advantage at disadvantage nung kanilang naging buhay sa harapan ng Panginoon? Tignan nyo, yung disadvantage, unahin na natin, mga kapatid, ang daming nasasayang. Tulad nung first generation na hindi nakapasok sa bayan sa lupain na pinangako ng Panginoon, mga kapatid, nasayang yung blessing. Pero nung sila naman sumunod, mga kapatid, nakita naman natin, ito yung advantage. Ang Diyos laging tapat sa kanyang sinabi at pangako. Kaya kapag tayo sumunod, mga kapatid, may enjoy natin yung kabutihan at kabaitan ng Diyos sa atin pong mga buhay. Kaya nga, mamimili tayo Pipiliin natin yung ugali nilang matigas ang ulo or pipiliin natin yung puso nilang bumabalik sa harapan ng Panginoon. Kasi parehas may effect sa buhay nila. Kapag sila nagmamatigas, nawawala yung blessing. Pero pag sila nagpapakumbaba at bumabalik sa Panginoon, ibinabalik ng Diyos yung para sa kanila. Kaya nga mga kapatid, sana po ito yung ating matutunan dito sa ating naging pag-aaral ngayon pong umagang ito. At para po sa ating paglulundo, sabi po ng verse number 31, ito po yung sabi ng talata, nevertheless, for thy great mercy's sake, thou didst not utterly consume them, nor forsake them, for thou art a gracious and merciful God. Ito yung sinasabi ko na advantage kapag tayo po sumusunod at gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Kasi nga, alam ng bayan ng Panginoon na ang Diyos ay mahabagin. Alam ng bayan ng Panginoon na ang Diyos ay iniibig sila. So kaya mga kapatid, sana man lang wag nating abusuhin yung kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa atin pong mga buhay. Lumakad tayo na nakikinabang tayo sa magandang ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Huwag sa pagtutuwid palagi. Kumbaga, ang mahirap po niyan yung kabaitan ng Diyos lagi niyang ginagamit para ituwid tayo Sana yung kabaitan ng Diyos ginagamit niya dahil sumusunod tayo. Para ma-enjoy natin yung lahat ng pagpapala na gustong ibigay ng Panginoon sa atin pong lahat. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay nabusog at natuto ng salita po ng Panginoon. Samantala, ito po ang ating trivia, mga kapatid. Ano po yung kanilang sinuot na, kumbaga, klase ng kasuotan para ipakita na sila nagpapakumbaba. Yung kasuotan, na sinuot nila para ipakita na sila poor in spirit or nagpapakumbaba sa harapan po ng Panginoon. Ito po'y naglalarawan ng morning. Hindi ng umaga yung morn ang ibig ko sabihin. So kaya po ang kanilang isinuot para ipakita na sila nagpapakumbaba sa harapan po ng Panginoon. Yan po ang ating trivia ngayon pong umagang ito. At ito naman po ang mga sumagot ng tama kahapon sa trivia po natin. Anong tawag sa first 5 book na pinag-aralan po natin? Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy at Numbers. Ang tamang sagot ay Pentateuch. Nako hindi ko po alam kung tama lahat ng mga spelling ninyo,
Pero ganun pa man, basta medyo katunog, pinatanggap na ho namin. Ano ho? So kaya ito ho mga sumagot ng tama kahapon. Congratulations po kay Ninang Kiten. Siya po ang number 1. And then ang number 2 si Ninang Ana. And then ang number 3 ay si Sister Weng. Ayan, sila po ang top 3 yesterday at congratulations kay Ninang Kiten, kay Ninang Ana at kay Sister Weng. Palakpakan po natin sila. Ano po? Sila ang mabilis na sumagot ng tama kahapon. Sila po ang top 3 natin. At ito pa ang mga sumagot ng tama. Number 4, Sister Gypsy. Number 5, si Ate Rose. Number 6, si Sister Hannah. Number 7, si Matt. Yeah, si Ate Mati. Ayan. So, kala ko meron na tayong Matt eh. So si Ate Mati, and ang number 8 ay si Ninang Alice at number 9 ay si Sister Jen. And then ang number 10 natin ay si Milet Delara. Ayan, congratulations po sa inyo. Kayo po ang top 10 natin. Ano ho, purihin ng Panginoon at maraming salamat sa inyo pong kasipagan. Ano po, talagang kayo ay nagbibigay encouragement. Hindi lang po sa akin, kundi maging sa mga kasama ho nating nag-aaral ng salita po ng Panginoon. But meron pa, may humabol pa pong 2. Pang-11 ay si Kuya Joe, and then ang pang-12 ay si Ninang Flor. Ayan, congratulations po sa inyong lahat mga kapatid. At huwag ho ninyong makalimutan, mamaya meron ho tayong family altar. Ano ho? So pag-pray ho natin na sana ay talagang bumuti na ang panahon. Nakalabas na yung bagyong Guring, pero may pumasok na naman panibagong bagyo. At yan bagyong Hana. Kaya Sister Hana, wag mo masyadong lakasan. Medyo matindi ang dating mo ngayon. May bagyo tayo. Ang pangalan ay Hana. So gusto lang po nating batiin ng good morning si Bika Sandaga. Mula dyan sa Tirona. Kasama natin ngayong umagang ito. And maging kay Pastor Joban Termo. Ngayon, good morning Pastor Joban. God bless sa inyo dyan sa Samar. Thank you sa pag-join ngayong umaga. And then maging kay Ate Tessie Lopez ng Letre, magandang umaga po sa Ate Tessie. At naway patuloy po kayong gabayan at ingatan ng Panginoon. Sana maayos din po ang inyong kalagayan dyan. Ano po? And then maging kay Milet Delara ng East Bagong Barrio. Maraming salamat Milet. And maging kay Bernadette Quinto ng Taiwan. Good morning, Bernadette. Masaya kami na every morning nakaka-join ka. Sana'y talagang ingatan ka ng Panginoon at bigyan ka ng Diyos ng kalakasan dyan. Sana'y maayos din ang inyong kalagayan. Sama namin kayo sa pananalangin. And gusto rin natin batiin si Ate Gina, Sister Gina Bometibo. Ayan, kasama rin natin ngayong umaga. Naku, napakasarap. Gustong-gusto ko yung banana bread with cashew. Nako, sana sa Sunday meron ulit banana bread. Good morning, Sister Gina. And maging kay Ate Sara Abot ng Sangandaan, maraming salamat din po. At maging kay Sister Rain Magpok. Ayan, isa sa mga dati nating young people yan. Nakabalik ngayon. Nakasama natin mula dyan sa Muntinlupa. At maging kay Kuya Joel Vito ng East Bagong Barrio. Ayan, maraming salamat din Kuya Joel. At gusto lang po nating paalala. Sama ho natin sa prayer si Kapleo Kagawan, and then maging si Nanay Olivia Tahuna, si Kuya Ray Cortez, at maging yung nanay ko po, si Nanay Bilen, at yung patuloy na kagalingan kay Sigi. Ayan, panalangin natin na sana patuloy na mawala na yung ubot sipon ni Sigi Boy. Ayan, good morning po sa inyo ng Kiten. At syempre po, patuloy na kalakasan kay Sister Sherry Rose de la Cruz. Ayan, sana talagang patuloy na bumalik yung kanyang sigla ng katawan at talagang gumaling na yung kanyang karamdaman. Patuloy ka namin sinasama sa prayer, Sister She, na sana'y bumuti na talaga ang iyong kalusugan. At ganoon din po, Sister Candy Ochoa, sana magtuloy-tuloy na maging okay na rin yung kanyang katawan. Mula nun sa kanyang pagkadulas, pag-pray natin na sana'y talagang maging okay ulit yung kanyang katawan. Again, sa lahat ng mga nag-join ngayon pong umaga, maraming pong salamat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie.
trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield, when you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed, and you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faith.